Nagsisimula ang drama sa isang magandang babae na nagngangalang Jung Moyon na pupunta sa Jeju City para sa kanyang unang trabaho sa paggawa ng pelikula sa TV. Nasasabik siya dahil natanggap siya sa isang TV channel. Ngunit sa kanyang unang araw ng shooting ay hindi natuwa ang direktor sa kanya. Dahil sa sama ng loob nagpa siya si Jung Moyon na mag-relax sa isang kafe, nang biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa kusina ng kafe na nagdulot ng matinding apoy. Nagpanik ang lahat at nagtakbuhan palabas, kasama na si Jung Moyon. Ngunit may isang lalaki na nanatiling kalmado at hindi kumikibo kahit na kumakalat na ang apoy. Napansin siya ni Jung Moyon at hinayla siya palabas. Natahimik ang lalaki nang makita niya ang apoy at may naalala ito sa kanyang nakaraan. Ang lalaking ito na si Cha Jinwo na may kapansanan na naging dahilan upang hindi siya makarinig o makapagsalita ng maayos. Ngunit sa kabila nito maiintindihan ni Jinwo kung ano ang sinasabi ng mga tao sa pamamagitan ng panonood sa kanilang mga galaw ng labi. Kaya nagsimulang mag-aral ng sign language si Moyon. Kinabukasan habang papaalis siya sa Jeju City, isang empleyado ay binigyan siya ng painting mula sa isang lalaking hindi nakakarinig o nakakapagsalita. Nagulat si Moyon na may naka-appreciate sa kanya bilang artista. Gusto niyang makilala si Jinwoo para pasalamatan siya pero umalis na siya. Sa kabila ng kanyang kapansanan hindi nagreklamo si Jinwoo. Isa talaga siyang talentadong artist na magaling magpinta at kumuha ng litrato. Nagtuturo pa nga siya ng sining at talagang idinagalang siya ng kanyang mga estudyante. Si Jinwoo ay isang magandang halimbawa ng isang taong hindi hinahayaan sa anumang bagay para makamit ang kanilang pangarap. Samantala si Moyon ay muling nagsisikap sa kanyang acting roles sa TV. Nadismaya siya nang sabihin ng director na hindi siya magaling bilang artista. Isang araw sa hintuan ng boss, nakita ni Moyon si Jinwoo sa isang bus na papaalis na, siya ay tuwang-tuwa, ngunit pagkatapos ay umalis ang boss. Ngunit nakuha niya ang numero ng telepono ni Jinwoo na nagpapasaya sa kanya. Lumabas na si Moyon ay mula sa isang mahirap na pamilya sa Busan at siya ay may isang maliit na kapatid na lalaki na nagngangalang Modam na gustong pumunta sa Seoul kasama niya. Ngunit si Moyon ay nagsinungaling sa kanya na nagsasabi na siya ay kumukuha ng isang pagsubok at hindi siya maaaring sumama. Gusto niyang ipagmalaki siya ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagiging isang sikat na artista. Sa Seoul, si Moyon ay may dalawang malapit na mga kaibigan na si Johan at Gio. Lahat sila ay sumusubok sa kanilang kapalaran sa lungsod. Isang araw nagpunta si Moyon sa isang art gallery kung saan nagtatrabaho si Gio. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Jinwoo na nagpasaya sa kanilang dalawa. Si Jinwoo pagkatapos ay hiniling kay Moyon na pumunta sa isang konsyerto kasama siya. Binanggit niya na ang isang sikat na grupo ng musika na paborito ni Moyon. Tuwang-tuwa na pumayag siyang pumunta. Kinabukasan maagang natapos ni Jinwoo ang kanyang trabaho bago tumungo sa konsyerto. Habang may isang lalaki na may gusto sa alagang pusa ni Jinwoo at lumapit sa kanya ang batang lalaki. Pumasok ang bata sa bahay ni Jinwoo nang hindi alam ni Jinwoo. Isang umaga matapos ang kanyang trabaho, ay nilapitan si Jinwoo ng mga pulis. Pinakiusapan nila itong suriin ang kanyang bahay dahil sa may nawawalang anak ng kapitbahay. Natagpuan ng mga pulis ang bata sa bahay ni Jinwoo. Dahil dito dinala si Jinwoo sa himpilan ng pulisya at inakusahan ng kidnapang. Mahirap para sa mga pulis na maunawaan ang kanyang sign language, kaya natagalan ang interogasyon. Nang sumapit ang gabi ay dumating ang isang sign language expert at ipinaliwanag ang lahat. Pagkatapos na maayos ang lahat ay nagmadali si Jinwoo na makipagkita kay Moyon, gaya ng ipinangako niya. Ngunit pagdating niya doon ay wala siya. Habang iniisip niya na mag-isa, si Moyon na umalis kanina ay bumalik. Dahil nagtiwala siya na tutuperin ni Jinwoo ang kanyang pangako. Nang natapos ang konsyerto si Moyon ay kumanta ng maganda at si Jinwoo ay nasiyahan sa musika sa pamamagitan ng pakiramdam ng mga panginginig ng boses ni Moyon. Pagkatapos ay inihatid si Moyon sa bahay at ipinaliwanag ang nangyari. Mamaya nakita ni Jinwoo ang kanyang kaibigan na si Kihyun na palaging sumusuporta sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga kapintasan ay naging magkaibigan sila mula noong sila ay mga bata sa isang ampunan. Sa kanilang pagbisita ay nakasalubong nila ang isang lasing na lalaki na nagngangalang Duhon. Natawa siya sa isang kwentong pinupuri ni Jinwoo sa pagtupad sa kanyang mga pangarap sa kabila ng mga hamon. Habang lumalalim ang gabi si Duhon ay nagtanong kay Jinwoo tungkol sa sunog mula sa nakalipas na mga taon. Nagdulot ito ng mental attack para kay Jinwoo kaya hindi siya makapag-focus o makatulog. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang misteryosong mensahe na nagsasabi sa kanya na pumunta sa isang lugar. Kinabukasan nakatanggap si Moyon ng kapanabik na balita na siya ay tinanggap na umarte sa isang pelikula. Dumiretso siya sa set para simulan ang kanyang bagong papel bilang isang kasambahay. Kahit na hindi naman malaking bahagi ito, ay naging maganda para sa pagkakataon sa paggawa ng pelikula. Kahit alam niyang umaarte lang siya, nasaktan siya sa mga pang-iinsulto sa kanya. Nang tumawag ang kanyang ina si Moyon ay kunwaring masaya.
Itinatago niya ang sakit sa likod ng peking ngiti at luha niya. Sinabihan niya ang ina niya na masaya siya kahit malayo siya sa magulang niya. Kinabukasan si Mo Yun na gumagawa ng part-time na trabaho sa isang cafe ay nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula kay Ji-yu, ang kanyang kaibigan mula sa art gallery. Si Ji-yu ay nag-alok kay Mo Yun ng isang trabaho sa art gallery kung saan makikita nilang pareho ang isa't isa. Dumiretso si Mo Yun sa art gallery para mag-apply at kinabukasan ay opisyal na siyang naging gallery guide. Sa unang araw niya ay malaki ang ginawa ni Mo Yun na pinahanga niya ang kanyang amo sa kanyang pagsusumikap. Ngunit ang paglalakad sa buong araw ay naging sanhi ng pananakit ng kanyang mga paa. Dahil ang kanyang sapatos ay masyadong maliit, si Jinwoo napansin at nakatulong gamutin ang kanyang mga gasgas sa paa. Habang sabay silang pauwi ginulat sila ni Johan na dumating para sunduin si Mo Yun ng isang magarang kotse na pinalamutian ng mga bulaklak. Noong araw na iyon habang nasa kafe pa si Mo Yun ay nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing siya ang napiling maging lead actress sa theater performance. Kaya nagmadali siyang naghanda para pumunta sa theater. Nagsimula ang palabas, maraming tao ang nanonood. Ito ang nagparamdam kay Mo Yun na nababalisa siya. Ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa isang lalaki na palaging nakasuporta sa kanya. Pagkatapos ng pagtatanghal, si Mo Yun ay mabilis na lumapit kay Jinwoo at nagpasalamat sa kanya dahil laging nandyan siya para sa kanya. Kinabukasan bumalik si Mo Yun sa kanyang hometown para bisitahin ang kanilang mga magulang. Habang nandoon sila sa isang pelikula na nagtatampok kay Mo Yun sa TV na itinagulat ng kanilang mga magulang. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mo Yun na hindi siya pumunta sa Seoul para maging isang civil servant tulad ng sinabi niya. Ngunit sa halip ay ituloy ang kanyang mga pangarap bilang isang artista. Dahil dito nagulat ang kanyang mga magulang dahil nagsinungaling siya dahil lagi nilang susuportahan ang pangarap ni Mo Yun. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa Seoul, nang makabalik sila sa inuupahang bahay binati ni Johan si Mo Yun sa kanyang bagong tagumpay. Nang gabing iyon ay nakatulog si Mo Yun sa magandang pagkanta ni Johan na nagpapahiwatig na may nararamdaman si Johan para sa kanya. Kinabukasan si Ki-hyun kasama ang kanyang asawa sa kabila ng kanilang kapansanan ay tila napakasaya nilang magkasama tulad ng ibang mag-asawa. Habang pabalik mula sa palengke ay lumapit sila kay Jinwoo at Mo Yun. Doon ay ipinakilala ni Jinwoo si Mo Yun kay Ki-hyun at sa kanyang asawa. Sa gabi habang magkasamang naglalakad sina Mo Yun at Jinwoo ay napadpad sila sa isang piano sa gilid ng kalsada at masayang tumugtog. Kinabukasan habang nagtatrabaho si Mo Yun bilang guide sa isang art gallery kasama si Jinwoo ay nilapitan sila ng isang babae. Binati niya si Jinwoo na mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Ang babaeng ito ay si Seok-kyung na naging misteryoso sa buhay ni Jinwoo. Flashback sa nakaraan ni Jinwoo mula nang nawalan ng pandinig si Jinwoo, feeling niya nagiging unfair ang mundo sa kanya. Pero nung college na siya nakilala niya si Seok-kyung, isang student na nakakaintindi ng sign language nito. Naging tagasalin siya ni Jinwoo at ang unang taong nakaunawa at tumanggap sa kanya kung sino siya. Noong gabing si Seok-kyung ay tila nabalisa matapos makita si Jinwoo at Mo Yun na magkasama. Hindi rin maiwasan ni Jinwoo na isipin ang muling pagpasok ni Seok-kyung sa kanyang buhay. Sa gabing iyon ay nakatanggap si Mo Yun ng tawag mula kay Johan na humihingi ng tulong. Kaya pumunta siya sa kanyang apartment at nadatnan niya ang kanyang matalik na kaibigan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kasabay nito ang pagdating ni Seok-kyung sa bahay at narinig niya ang isang sipol na nagmumulto sa kanya mula noong siya ay teenager. Kinabukasan ay binisita ni Jinwoo ang kanyang kaibigang na si Jae-hyuk at nakita niya si Johan na may naregalo para kay Mo Yun. Napagtanto niya na kaarawan ni Mo Yun. Hinintay ni Jinwoo si Mo Yun sa hintuan ng bus at pagkatapos ay inanyayahan siyang magpalipas ng gabi sa tabi ng dagat. Doon binati ni Jinwoo ng maligayang kaarawan at sinurpresa niya ito sa pamamagitan ng pagtatapat ng kanyang nararamdaman. Nag-alinlangan si Jinwoo sa unang pakiramdam na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ngunit gusto rin niyang makasama siya sa kanyang buhay. Labis ang kagalakan ni Mo Yun na tinanggap ang kanyang pag-ibig. Simula noon ay nagsaya sila sa kanilang pagsasama na puno ng kaligayahan at tawanan. Isang araw habang nasa trabaho si Mo Yun ay lumapit si Johan at nagyaya sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ay buong pagmamalaking binanggit ni Mo Yun na opisyal na siyang nakikipag-date kay Jinwoo, na tahimik lang si Johan. Samantalang binisita ni Seok-kyung si Jinwoo sa kanyang bahay. Naalala nila ang kanilang nakaraan at isiniwalat na mayroon silang espesyal na relasyon noong kolehiyo. Sila ay gumugol ng maraming oras at sama-samang nangakong hinding-hindi maghihiwalay kahit ano pa ang mangyari. Sa kasalukuyang panahon, nagpasya si Mo Yun na hindi sumusuko at subukan ang isang papel sa pelikula. Samantalang si Jinwoo ay nagbigay kay Mo Yun ng magandang kwintas bilang regalo sa kaarawan. Bilang kapalit si Mo Yun ay nagbigay ng isang palumpon ng mga bulaklak kay Jinwoo. Habang sa bahay ni Jinwoo, aksidenteng nakatagpo si Mo Yun ang sulat na isinulat ni Jinwoo kay Seok-kyung.
Noong gabing iyon nang bumaba si Jinwoo sa bahay, nagulat sila sa hindi inaasahang pagbisita ng mga magulang ni Moyun mula sa Busan. Doon ipinakilala ni Moyun si Jinwoo bilang kanyang nobyo, na ikinagulat ng mga magulang ni Moyun dahil may kapansanan si Jinwoo. Sa tahanan, ang mga magulang ni Moyun ay ipahayag sa kanyang ang mga alalahanin tungkol sa kanyang kinabukasan kay Jinwoo. Sa kabila ng pag-unawa sa kanyang mga magulang na nag-aalala, tinitiyak ni Moyun na ang kanyang relasyon ay hindi makakaapekto sa kanyang hinaharap. Naniniwala siya na ang lakas ni Jinwoo ay higit sa anumang limitasyon na maaari niyang maabot. Sa kabilang banda, natatakot si Jinwoo na hindi aprubahan ng mga magulang ni Moyun ang kanilang relasyon. Kinabukasan ay tinanggap sa klase ni Jinwoo ang isang bagong estudyante na nagngangalang Taeho. Samantala sa art gallery kung saan nagtuturo si Jinwoo, ang kanyang college friend na si Doohoon ay nagpakita ng hindi inaasahan. Nagulat si Doohoon nang malaman na si Seokyeong ay nagmamay-ari na ngayon ng shares sa gallery. Si Doohoon ay ang dating nobyo ni Seokyeong na iniwan niya para kay Jinwoo. Samantala si Moyun sa wakas ay nakatanggap ng magandang balita. Siya ay tinanggap para sa isang papel sa isang palabas sa TV. Nagmadali siya upang ibahagi ang balita kay Jinwoo. Gayunpaman ay labis na nag-aalala si Jinwoo dahil natatakot siyang hindi niya maprotektahan si Moyun dahil sa kanyang kapansanan. Ngunit tiniyak siya ni Moyun na malalampasan ng kanilang pagmamahalan ang anumang mga hadlang. Habang si Johan ay binisita ng isang kaibigan na nagpaalam sa kanya na si Moyun ay nakakuha ng papel sa isang 12 episode na serye ng drama. Inaanyayahan din siya ng kaibigan na mag-ambag ng musika sa palabas. Agad na nagsimulang magsulat ng isang kanta si Johan. Kinabukasan ay pumunta si Jinwoo sa silid ni Seokyeong upang ibahagi ang kanyang plano sa pagdaraos ng isang art exhibition, kung saan ipapakita niya ang lahat ng kanyang mga likhang sining. Nang maglaon sa isang meeting kasama ang kanyang team, si Seokyeong ay nilapitan ni Doohoon na nagulat nang marinig ang tungkol sa exhibition para kay Jinwoo sa art gallery. Nang lumabas ang dalawang kasamahan ni Seokyeong, agad nilang sinabi kay Moyun at Jinwoo, nagulat si Moyun. At hindi pa doon natapos ang sorpresa niya sa hindi sinasadyang nakita niya si Jinwoo kasama si Seokyeong na naghahanda ng mga gamit na magkasama. Pumunta si Moyun kay Johan para mag-practice ng gitara gaya ng sinabi ng direktor na kailangan ni Moyun na tumugtog ng gitara sa dramang sasalihan niya. Sa parehong oras sa art gallery, si Jinwoo ay abala sa paghahanda para sa kanyang eksibisyon. Nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Seokyeong na nagsasabing pupunta siya. Gayunpaman sa ilang kadahilanan ay nagsinungaling si Jinwoo at sinabing nasa bahay na siya. Habang pauwi si Seokyeong ay nakita niya si Jinwoo sa art gallery. Humingi siya ng tawad sa pag-iwan niya sa nakaraan na naging dahilan ng kanyang pag-iwas. Ipinaliwanag niya na iniwan niya si Jinwoo dahil ang kanyang sariling ama tulad ni Jinwoo ay may mga katulad na kapansanan sa kanya na naging sanhi ng pagkakasakit ng kanyang ina at kalaunan ay naging ulila si Seokyeong. Dahil dito ayaw niyang malagay sa panganib at maranasan niya ang mga katulad na paghihirap na kanyang kinabukasan. Ginasto ni Jinwoo ang kanyang sariling halaga at hindi nababahala sa pag-alis ni Seokyeong sa nakaraan. Gusto lang niyang mapanatili ang kanilang kasalukuyang pagkakaibigan. Samantalang si Moyun ay nagsasanay ng gitara kasama si Johan at nagsisikap na matuto. Pagkatapos ay pumunta siya upang manatili sa bahay ni Jinwoo. Sa sumunod na araw, 2 pulis ang bumisita sa art gallery upang arestuhin si Jinwoo para sa pagpipinta sa mga pampublikong pader na itinuturing na nakakasira ng pampublikong ari-arian. Sa istasyon ng pulisya, si Jinwoo ay kailangang magbayad ng multa para sa kanyang mga aksyon. Sa oras na iyon, si Seokyeong bilang ang direktor ni Jinwoo ay nag-aalok na bayaran ang mga multa para sa kanya. Gayunpaman si Jinwoo ay nagalit ng husto dahil si Seokyeong ay dinala pa ang mga nakaraan. Sinabi ni Jinwoo na hindi na niya gusto pag-usapan o balikan ang kanilang nakaraan. Dumating na ang araw ng art exhibition ni Jinwoo, tanging mga reporter lang ang dumalo sa event na nagbo-broadcast ng live. Maraming tao ang nagustuhan ng artwork ni Jinwoo. At may isang ina na umiiyak dahil sobrang natouch siya. Pagkatapos ng event, nagpahinga si Jinwoo at Moyun at ninanamnam ang sariwang hangin sa likod ng building. Habang nag-aaway sina Seokyeong at Doohoon sa may pintuan. Nang mga oras na iyon, si Doohoon na isa ring pintor ay nakaramdam ng inggit sa tagumpay ni Jinwoo. Narinig ni Moyun ang kanilang pagtatalo ng malinaw. Si Moyun ay umuwi kahit na sinusubukan niyang matulog ay hindi niya maalis ang mga alaala ng masasayang sandali na ibinahagi niya kay Jinwoo. Natatakot siyang mawala siya sa kanya. Kinabukasan ay bumisita si Moyun at Johan sa mga magulang ni Moyun para humingi ng basbas. Si Moyun ay nasa sabik dahil malapit na siyang magsimulang mag-film para sa kanyang unang papel bilang isang artista. Samantala si Kyun ay pinayuhan ni Seokyeong na pakawalan na ang kanyang nararamdaman para kay Jinwoo, para hindi na siya masaktan pang muli. Samantala hinatid ni Johan si Moyun pauwi sa kanyang bahay na abutan sila ng malakas na ulan. Natigilan siya nang makita niya si Seokyeong na nakatayo sa pintuan ni Jinwoo. Sa nakaraan ay nagguhit si Seokyeong kasama si Jinwoo.
Nang kailangan niyang gumamit ng banyo, habang nasa hallway ay nakarinig siya ng nakakatakot na sipol. Bigla may humablot sa kanya at sa takot ay hindi sinasadyang natapon ang gas dahilan para mawalan ng malay siya. Ang kidnapper na nagpanik ay sinubukang pakalmayan ang sarili sa pamamagitan ng paghit-hit ng sigarilyo. Subalit ibinagsak niya ito na nagdulot ng malaking apoy. Si Jinwoo na gumuguhit pa rin ay nakaamoy ng usok. Agad niyang pinuntahan si Sokyang. Sa kabila ng mga pagtatangka nitong humingi ng tulong hindi marinig ni Jinwoo si Sokyang, kaya umalis na lang siya. Sa kasalukuyan sa loob ng bahay hayagang inamin ni Sokyang na nalulungkot siya sa pagkawala ni Jinwoo sa kanyang buhay. Samantala si Moyun ay nakatanggap ng mensahe mula kay Jinwoo, pinili niyang baliwalain ito. Kinabukasan nagtataka si Jinwoo kung bakit hindi nabasa ni Moyun ang kanyang mensahe. Nang bisitahin ni Moyun si Jinwoo, naabutan niya si Jinwoo na naghihintay sa kanya sa bahay. Nadama ni Moyun ang pagkadurog ng puso ni Jinwoo dahil humingi lamang ng paumanhin sa hindi pagsagot sa kanyang mensahe. Naiinis si Moyun dahil palaging magkasama si Sokyang at Jinwoo. Kinabukasan dahil ang mga likhang sining ni Jinwoo ay pinangalan ng pinakamahusay sa eksibisyon sa buwan na ito. Kaya bumili si Sokyang ng mamahaling lelo para kay Jinwoo. Samantala nilapitan ni Jinwoo si Moyun, gustong marinig ang paliwanag niya noong gabing iyon. Taemtay na inamin ni Jinwoo na nagdadala siya ng malalim na emosyonal na sugat mula sa nakaraan at naniniwala siyang gagaling lang ito kung tutulungan siya ni Moyun. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay nagsimula na ang unang shooting ni Moyun at naging maayos ito. Pagkatapos ng shooting nakatanggap ng mensahe si Moyun mula kay Jinwoo, ngunit naabala siya ng kanyang dating kaklase, kaya hindi na siya nakasagot sa mensahe ni Jinwoo. Si Jinwoo ay naglasing dahil sa hindi sumagot si Moyun sa kanyang mga mensahe. Habang si Moyun nag-practice ng gitara naalala ang masasayang panahon kasama si Jinwoo at nalungkot. Si Doohoon naman ay nakipagkita kay Sokyang at sinabi sa kanya ang tungkol sa totoong pangyayari noong nakaraang sunog. Sa nakaraan ng humingi ng tulong si Sokyang kay Jinwoo ay hindi siya narinig at hinanap siya sa ibang lugar. Samantala si Doohoon sinusubukang iligtas ang kanyang sarili ay natagpuan si Sokyang na walang malay at iniuwi siya. Habang si Jinwoo ay patuloy na hinahanap si Sokyang hanggang sa sumiklab ang apoy sa paaralan at siya ay nakulong sa loob. Sa kasalukuyan muling nagkita si Jinwoo at Sokyang. Nang makita sila ni Moyun na magkasama, ngunit sa halip na humingi ng paliwanag, lumakad siya palayo at piniling itago ang kanyang damdamin. Kinabukasan ay nagpa siya si Moyun na makipagkita kay Sokyang para pag-usapan ang mga kamakailang kaganapan. Nang may kumpiyansa na sinabi ni Sokyang na si Jinwoo ay isang kahangahangang artist at siya ang pinakamagaling sa pag-unawa at pagpapakita ng kanyang talento. Hindi lang iyon dahil sa nakalipas na araw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Sokyang at Jinwoo na humantong sa kanilang paghihiwalay ng landas. Ngayon ay gusto ni Sokyang na ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagtulong kay Jinwoo. Nang marinig ito, sinabi ni Moyun na makakaahon si Jinwoo sa kanyang nakaraan kasama niya. Pagkatapos ng kanilang pagkikita ay pumunta si Moyun sa bahay ni Jinwoo upang tulungan siyang maghanda ng mga painting para sa susunod na eksibisyon. Habang nandoon ay nakita niya ang larawan ng isang ina na hawak ang kanyang anak. Si Jinwoo ay ipinaliwanag na siya ay natagpuan sa harap ng isang ampunan na may kasamang larawang iyon. Hindi sigurado kung ang babae sa larawan ay ang kanyang tunay na ina. Sa isang tahimik na gabi si Moyun ay tahimik na umalis sa bahay ni Jinwoo nang hindi siya ginigising at nag-iwan ng isang liham. Sa sulat, ipinaliwanag niya na kailangan niyang mag-focus sa paggawa ng pelikula at hindi sila magkikita ng ilang araw. Ipinangako niya na sasabihin kay Jinwoo pag natapos na ang kanilang pelikula. Pagkaraan nakilala ni Moyun ang isang matandang lalaki ang asawa ng isang babae na umiyak sa exhibition. Ipinaliwanag ng lalaki na nagkasakit ang kanyang asawa simula noong exhibition. Mayroon daw silang anak na lalaki na nagngangalang Jinwoo, ngunit nawala siya at hindi na sila nagkita. Pagkatapos ibinigay ng babae kay Moyun ang address ng dati nilang tinitirhan at naiintriga si Moyun. Kaya pinuntahan ni Moyun ang address upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Pagdating niya ay namangha siya nang makitang halos kapareho ang hitsura ng bahay sa larawan ni Jinwoo. Kumukuha siya ng mga larawan at ipinadala kay Jinwoo. Pagkatapos malaman si Jinwoo ay agad na tumungo sa bahay ng gabi ring iyon. Sa kanyang pagdating, ipinakilala siya sa mga taong maaaring kanyang mga magulang, umaasa siya na makikilala ni Jinwoo ang kanyang magulang. Samantala si Doohoon ay bumisita kay Sokyang na masama ang pakiramdam. Dahil may nararamdaman pa rin ito sa kanya kahit na si Jinwoo ang gusto ni Sokyang. Ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Sokyang at humiling sa kanya ng isa pang pagkakataon. Kinabukasan ay gusto ni Jinwoo na magkaroon ng seryosong pag-uusap kay Moyun upang linawin ang kanilang relasyon. Hiniling niya sa kanya na makinig at maunawaan kung ano ang kanyang sasabihin. Lubos ang pasasalamat ni Jinwoo dahil dumating si Moyun sa buhay niya sa panahong nawala na siya ng pag-asa.
Inamin niya na hindi siya perpekto, ngunit ang presensya ni Moyun ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagiging kumpleto sa kanyang buhay na pinahahalagahan niya. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na ang kanilang kaligayahan na magkasama ay maaaring hindi tumagal. Nang may mabigat na puso na ipinahayag ni Jinwoo ang kanyang pagnanais na tapusin ang kanilang relasyon. Mula noon parehong nadama ni Jinwoo at Moyun ang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan. Pagkatapos ng ilang buwan si Moyun ngayon ay isang matagumpay na artista. At nagdiwang sa kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pakikipag-inuman kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman sa kabila ng kanyang tagumpay ay hindi napigilan ni Moyun na mag-isip tungkol kay Jinwoo. Kahit pilit siyang pasayahin ng iba ay nalulungkot pa rin siya. Isang araw binisita ni Jinwoo ang babaeng pinaniniwala ang kanyang biolohikal na ina. Niregaluhan niya siya ng isang painting dahil hinangaan niya ang lahat ng kanyang likhang sining. Pagkatapos ay hinawakan siya ng babae ng magiliw na napansin kung gaano siya kahawig sa kanyang nawawalang anak. Lumabas na ang babae ay tunay na ina ni Jinwoo. Si Moyun na nalaman ang balitang ito ay tuwang-tuwa. Ngunit napagtanto niyang hindi niya kayang batiin si Jinwoo. Sa wakas ay napag-usapan ni Moyun sa kanyang ina ang tungkol sa damdaming itinatago niya sa kanyang sarili. Sinubukan ng kanyang ina na aliwin at nag-alok ng ilang payo kay Moyun. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagpasalamat si Moyun sa kanyang ina sa pagmamahal sa kanya kahit na hindi niya ito biological na ina. Nang narinig ito ang ina ni Moyun ay natahimik. Dahil alam niyang alam ni Moyun ang totoo. Habang patuloy parent si Jinwoo sa pagpupumiglas sa kanyang kalungkutan na iba ang pakiramdam sa kanyang mga nakaraang karanasan. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, dumating si Moyun na may ngiti. Isang araw si Jinwoo ay naghahanda na maglakbay sa ibang bansa para sa isang malaking eksibisyon. Nang hindi niya inaasahang mag-cross ang landas nila ni Moyun na kumukuha rin ng pelikula sa ibang bansa. Lumipas ang isang taon at ngayon ay parehong umuwi sina Moyun at Jinwoo sa Korea. Pagkatapos aksidenteng nagkita sina Jinwoo at Moyun patungang teatro, pagkatapos ng isang taon na hindi nagkita. Habang nasa teatro, napagtanto ni Moyun ang presensya ni Jinwoo. Sa teatro ipahayag niya ang kanyang damdamin sa kanyang pagtatanghal. Nang magsimula ang palabas, umupo si Jinwoo sa parehong upuan kung saan una niyang nakita si Moyun. Pagkatapos natapos ang teatro, hinanap ni Moyun si Jinwoo. Ngunit hindi niya ito makita, ngunit nang lumingon siya ay nakita niya si Jinwoo na naghihintay sa kanya. Nagpasya silang dalawa na magsimulang muli at masiyang magsasama. Dito nagtatapos ang drama. Salamat sa panonood kaibigan.